Nalusaw na ang bagyong Maymay pero maulan pa rin sa malaking bahag ng Luzon dahil sa habagat. At sa Benguet may mga pamilyang pinalikas dahil sa banta ng pagguho ng lupa. Mula sa Baguio City, Saksila, si Marisol at naman. Marisol? Pia, maghapon pa rin inulan sa Benguet gaya na lamang dito sa Baguio City. Ito'y kahit pa wala ng bagyo. Sa La Trinidad, Benguet nga may mga inilikas ng pamilya dahil sa banta ng pagguho. Halos mag-zero visibility sa Baguio dahil sa tuloy-tuloy at malakas na ulan kaninang umaga. Ang ulan na sinabayan pa ng makapal na hamog, pahirap sa mga motorista. Ang Cannon Road hindi muna pinadaraanan dahil sa banta ng madulas na daan at pagbuho ng lupa. Sa ilang bahagi kasi ng kalsada, malakas ang ragasan ng tubig mula sa bundok, gaya ng daan malapit sa pamosong Lion's Head. Binaha na rin ang Bawang Road sa Barangay Irisan. Ayon sa DPWH, dahil ito sa limitadong kapasidad ng kanal na kasalukuyang kinukumpuni. Sa Barangay Fairview, nakaranas ng flash flood bunso ng malakas na ulan, kaya may mga gumuhong lupa at puno sa isang residential area. May mga gumuho ring bato at lupa nang bumigay ang riprap sa Barangay San Luis kanina madaling araw. Dahil dito, umagos ang tubig papasok sa isang bahay. Nailikas naman ang residenteng senior citizen at kanyang anak. Dahil sa tindi ng ulan, isinara muna ngayong araw ang lahat ng parke sa lungsod kasama ang Burnham Park. Umapila na rin sa mga turista ang OCD Cordillera na kung maaari ay ipagpaliban muna ang pag-akyat sa Baguio dahil sa masamang panahon. So sana po ay pag ganitong panahon at ini-discourage po namin yung mga tourism activities dito. Lalong-lalo na po yung kung hindi naman po importante ang pagpunta dito ay ipagpaliban na lamang po. Yung iba naman po ay pinopostpone muna, ino-hold in abeyance para po hindi na po maapektuhan yung, yung safety. Naperwisyo rin ng masamang panahon ang strawberry farm sa La Trinidad, Benguet, kung saan nalubog sa tubig ang mga pananim na strawberry at lettuce. Kahit masama ang panahon, ilang mga strawberry farmer ang nagtsatsagang bunutin ang kanilang mga pananim na ilang araw na raw lubog sa baha. Para kahit papano daw ay meron pa silang maisalba at balak nilang ilipat yan sa ibang lote para kahit papano ay mapakinabangan pa. Hindi raw kasi biro ang perwisyo na dulot ng bagyo at itong masamang panahon na patuloy pa rin nararanasan dito sa La Trinidad, Benguet. Pero ang ilang pananim na lechugas, tuluyan na nasayang. Paano yun? Makaka-harvest pa ba kayo yan? Ay, hindi na po, ma'am. So, sira na yan? Oo, talaga. sira na. Mga magkano ang nawawala sa inyo pag ganito na? Malaki, ma'am. Kapag ano. Kasi ilang buwan pa na magtatanim ulit. Sa Barangay Lubas naman, may mga lumikas ng pamilya dahil sa takot ng pasukin na ng tubig at putik ang kanilang mga bahay. Lumikas po kasi ma'am kasi yung sa bahay namin sa taas na flood po. Tsaka na landslide niya sa taas. Naninulus po ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nung pumunta kami dito sa baba, sa kakul na lang naisip nga, kung nandun pa kami tapos biglang lalakas pa yung tubig, hindi ko na alam. Ayon sa pamunuan ng barangay, pinilit nilang lumikas ang ilang mga residente dahil lubhang delikado na malakas ang ulan. Kaya nagpapasalamat sila na nagpaabot ng tulong ang GMA Kapuso Foundation. Yung tubig niya nang galing sa bundok, lumalakas din. Yung putik sa itaas pumupunta sa kanilang, in fact, umabahay at saka sa paligid nila sa delikado. Kaya pinaano ko, pinilit ko. May mga naitala ring pagbuho ng lupa sa bahagi ng Junction, Talubin, Barlig, Calacad Road, sa Barangay Talubin sa Bontoc at sa Governor Bado Dangwa National Road kung saan agad na nagsagawa ng clearing operation. Sa Ilocos Sur, may ilang pa ring barangay na walang supply ng kuryente dahil sa panalala sa roon ng Bagyong Maymay. Ayon sa PDRRMO, tatapusin ang power restoration hanggang bukas. Ngayon, ma'am, halos meron na po lahat. So, hindi pa nasa 100% pero nasa 90%. May mga kalsada pa rin sa lalawigan na hindi madaanan dahil sa pag-apo ng mga ilog tulad sa mga bayan ng Quirino at Salcedo. Kung tatanungin niyo po, itong national road natin coming from Manila hanggang sa stretch nito papuntang Ilocos Norte, ito naman ay passable po. Aabot na sa halos 1 milyong piso ang danyo sa agrikultura ng probinsya. Sa Pangasinan, patuloy na minomonitor ang 5 major river system. Sa pinakuling datos ng PDRRMO, above normal level pa rin ang Marusay River sa Calasiao at Cayanga River sa San Fabian.
Ganyan na rin ang sitwasyon ng Sinukolan River sa Santa Barbara, Balikagong River sa Mabini at Pantal River sa Dagupan. Kung kinakailangan lumikas ang ating mga kababayan ay gawin na nila. May mga designated evacuation centers naman. Sa ngayon, nasa 52 barangay pa sa lalawigan ang lubog sa baha. Apektado roon ang mahigit 25,000 pamilya. Kabilang sa mga binaha ang barangay Talibao sa Calasiao. 5 feet dyan, ma'am. Lubog ako dyan. Ito gagawa kami ng mga balsa, ma'am. Ganyan. Kagaya ng 2 bahay. Dahil naman sa habagat, kaya matindi din ang buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Batangas gaya sa Lian. At sa Lubog, kaya isang puno ang nabuwal sa harap ng isang paaralan. Agad na nagsagawa ng clearing operation para maalis ang humambalang na puno. Umapo naman ang spillway sa pagitan ng Barangay Lumang Bayan at Barangay 6 sa Paluan Occidental, Mindoro. 1 oras na stranded kanina ang mga motorista. Nagmistulang lawa rin ang ilang lugar sa bayan dahil sa baha. Malalakas na hampas ng alon naman ang naranasan sa dalampasigan ng Bulansor, Subuon. Hindi nakaligtas sa alon ang isa sa mga bangkang nakaangkla na pinasok ng tubig gaya lumubog. Sa ngayon, hindi pa rin maiahon ang bangka dahil sa laki ng mga alon. Wala namang nasaktan sa insidente. Pia, kung ikukumpara naman kanina, no, mas maganda-ganda na ang panahon kahit papano sa ngayon dahil ambon na lang ang ating nararanasan. And we're hoping it would remain that way. Although, mahigpit pa rin ang pagbabantay talaga ng mga otoridad dito at sa La Trinidad, lalo na ang mga landslide-prone area. At live mula rito sa Baguio City, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Wala pa isang taon mula nang simula na ang bilyon-pisong EDSA Road Reblocking Project, nagkaroon po ng bitak ang kalsada. Kabilang na yung bahaging tapos na ang rehabilitasyon. Saksi si Oscar Oida. May pag-ulan sa NLEX southbound sa bahagi ng bayan ng Marilao at may Kawayan City sa Bulacan. Gayon din sa bahagi ng Valenzuela kaninang umaga. Ilang araw na ring may mga pag-ulan sa buong Metro Manila. At sa EDSA, ito ang problemang bumungad sa mga motorista. Taddad na naman ng lubak ang pangunahing lansangan ng Kamaynilaan. Malalim ang uka sa bahagi ng EDSA Kalayaan southbound at napuno pa ito ng tubig. Gayon din sa may busway sa Estrella. Abala at posibleng peligroso ang mga lubak, lalo't 400,000 sasakyan ang dumaraan sa EDSA kada araw. Trinabaho na ng mga taga-Department of Public Works and Highways ang pagtatapal sa mga lubak kanina. Kaya di madaanan ang bahagi ng busway na ito hanggang sa parte ng Buendia. Sinubukan namin silang kausapin pero hindi raw sila otorisadong magsalita. Pero bakit nga ba agad nataddad ng lubak ang kalsada matapos lang ang ilang araw na pag-ulan? Katatapos lang ng Phase 1 ng EDSA Road Reblocking, kabilang ang bahagi ng EDSA na may lubak na. Ginastosan ng 1.2 billion pesos ang proyektong sinimulan noong December 2025 lang. Pero agad nagkaroon ng mga butas sa aspalto. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng DPWH ukol sa mga nasirang bahagi ng EDSA. Ang mga pag-ulang dulot ng dumaang bagyong Maymay at nagpapatuloy na epekto ng habagat. Nagpataas ng tubig sa Ambuklao Reservoir at Binga Dam Reservoir. Kaya binuksan ang tig-isang gate para magpakawala ng tubig. Tumaas din ang level ng tubig sa Angat, Ipo, San Roque, Pantabangan at Magat Dam. Bahagya namang bumaba ang tubig sa Lamesa at Caliraya Dam. Ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Magiging maulan po ang weekend sa iba't ibang bahagi ng bansa at kasamang magpapaulan ang typhoon na may international name na Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan po yan sa layong 900 kilometers hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Mababa pa rin ang chance na makapasok ito sa PAR pero umaabot ang trough o extension nito sa Batanes at Babuyan Islands. Pinalalakas din ito ang habagat na magpapaulan kasama ang thunderstorms. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas ay magiging maulan na sa halos buong Luzon. May mga pag-ulan din sa Bicol Region, Western Visayas, Negros Island Region at Central Visayas. Inaasang malalakas ang pag-ulan sa ilang lugar at uulan pa rin hanggang hapon kung kailan may kalat-kalat na ulan na rin sa Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Sa linggo, magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon.
May matitinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Cordillera, Ilocos Region at Central Luzon. Asahan din ang ulan sa Bicol Region at Western Visayas at sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng ulan buong araw bukas, gayon din sa Linggo. Nilamon na apoy ang paggawaan ng kandila sa Manawag, Pangasinan. Mahigit 3 dekada nang nakatayo ang pabrika. Saksi si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Naglalagablab na apoy ang lumamon sa 2 palapag na gusaling ito na paggawaan ng kandila sa Barangay Pao, Manawag, Pangasinan pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Sabi ko brown out. Nakarinig ako ng salita ni Kagawad. Bumangon na kami, nakita na namin na malaki na. Kaya umalis na kami sa bahay. Rumesponde agad ang mga bombero at iba pang emergency responders sa bayan. Humingi ng dagdag na firefighting units mula sa mga mahigit 10 bayan. Nagpasaklolo rin sa iba pang fire volunteers. Sa gitna ng operasyon, gumamit ang mga bombero ng aqueous film forming foam sa ibabaw ng nasusunog na materyales upang mapigil ang pagkalat ng apoy. Ayon sa may-ari ng paggawaan, nagsimula ang sunog sa silid kung nasaan ang mga makinang ginagamit sa paggawa ng kandila. Sinubukan nilang apulahin ng apoy gamit ang fire extinguisher ngunit hindi raw kinaya. Unang-unang dumating na fire truck, sabi ko isipti muna natin yung bahay para hindi madamay. Dahil kasi ito apoy na. At least nandiyan na yan. Wala na tayong magagawa. Pag umatake sila doon sa pag-apuna ng sunog, talagang mas lalong malagablab yung apoy. Kaya nagbigay tayo ng instruction na daan-daan muna sila kasi itong mga structures. Pagdali, nagpunap na itong mga building. Mahigit 3 dekada na raw ang paggawaan. Lahat ng compliance talagang sinunod po namin. Lalo na yung Bureau of Fire Protection, both side, dito sa side namin, lahat. Talagang kinumpang po ito, firewall lahat para in case man kung silang makakasunog, hindi kami masusunog. Kung kami naman masusunog, hindi naman sila masusunog. Nakatulong ang firewall ng gusali kaya't hindi kumalat sa mga kalapit na bahay ang sunog. Nakatulong din sa pag-apula ng apoy ang pag-ulan kanina. Inaalam pa ang lawak ng pinsala sa paggawaan at magkano ang danyo sa insidente. Walang naiulat na nasugatan sa sunog. Idineklarang fire out ang sunog matapos ang halos 9 na oras. Ako si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV, ang inyong saksi.